Nag-umpisa ang istorya habang naglalakad noon sa parke sina radio host Erica Bain at ang fiancé niyang si Dr. David Kamani kasama ang kanilang aso. Habang naglalakad, naglaro sila ng fetch, gumulong ang bola, papasok sa isang lagusan at dahil abala sila sa pag-uusap, hindi nila namalayang nawala na ang aso. Nang mapansin nila ito, nagsimula silang maghanap, tumatawag-tawag hanggang sa marinig nila ang tahol mula sa malayo. Nang makita nila ang aso, biglang lumabas mula sa dilim ang isang lalaki kasama ang dalawa pa. At ang isa sa kanila ay may hawak na kamera. Sinigawan ni David ang mga lalaki at inutusan silang ibalik ang aso. Ngunit inasar lamang siya ng isa, saka sinaktan si Erica. Nang subukan ni David na ipagtanggol siya, tinangka siyang nakawan at malupit na binugbog, habang si Erica naman ay inihampas nila sa konkretong pader dahilan upang magkaroon siya ng matinding pinsala. Dinala siya agad sa ospital at inilagay sa kritikal na kondisyon hanggang sa tuluyang koma. Samantala, dumating sa ospital sina Detectives Mercer at Vatalo upang siyasatin ang isang kaso ng umano'y pagpapakamatay. Umakyat sila sa itaas upang kausapin ang sugatang anak ng biktima. Dinala ni Mercer ang bata sa isang opisina nang biglang sumugod ang ama-inang si Mr. Morrow. Pilit na kinukuha ang bata para iuwi. Tumanggi si Mercer at pinayuhang kumuha ng abogado. Pinaghihinalaan siyang may kinalaman sa pagkamatay ng asawa at itinuturing ang stepdaughter bilang mahalagang saksi. Makalipas ang ilang linggo, nagising si Erica mula sa koma at unti-unting nakabawi. Dumalaw sa kanya ang ina ni David at ibinalitang inilibing na ang anak nito. Ilang linggo na ang nakalipas. Nabigla at gumuho si Erica sa balitang iyon, desperadong makita pa siya sana. Dumating ang mga pulis para tanungin siya. Ngunit dahil napakasakit alalahanin ang nangyari, kakaunti lamang ang naibigay niyang detalye. Pagkatapos ma-discharge, bumalik siya sa kanyang apartment. Lagi nang nakalak ang pinto. Ilang araw siyang hindi lumabas, takot sa lahat. Ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob. Bumaba ng gusali, lumabas at nagtungo sa presinto upang humingi ng impormasyon tungkol sa kaso. Sinabi ng isang pulis na maaaring mahirapan siya at pinaghintay siya. Ilang minuto ang lumipas at napansin niyang pareho lang ang sinasabi nito sa lahat ng dumarating. Dahil sa inis at pagnanais na protektahan ang sarili, umalis siya at nagtungo sa isang gun shop upang bumili ng baril kaagad. Ngunit wala siyang permit at alam niyang kailangan niyang maghintay ng 30 araw para makabili ng legal. Dahil sa halatang desperasyon niya, may isang lalaking nag-alok na ibenta sa kanya ang baril sa halagang $1,000. Dinala siya nito sa isang palengke, dumaan sa eskinita at ibinigay sa kanya ang isang K9 pistol. Nagbigay ng maikling instruksyon, ibinato pa ang ilang bala at kinuha naman iyon ni Erica kinagabihan. Dumaan si Erica sa isang tindahan para bumili ng merienda. Biglang pumasok ang isang lalaki, galit na galit dahil hindi raw bantay ang anak nito at binaril ang tindera. Nagtago si Erica sa pagitan ng mga estante, ngunit tumunog ang cellphone niya. Kaya natunugan siya ng gunman. Habang naghahanap ito ng saksi at dumaan malapit sa kanya, agad niyang inilabas ang baril at nagpaputok ng 3 beses. Isang bala ang tumama sa leeg ng lalaki at malakas itong dumugo. Nagmadali siyang pumunta sa counter, kinuha ang security tape at umuwi ng mabilis, diretso sa banyo. Maya-maya, dumating sa eksena sina Detectives Mercer at Vital. Natuklasang nawawala ang tape, walang perang ninakaw, at isa lamang sa 3 putok ang tumama. Patunay na ang bumaril ay baguhan at malamang lalaki ayon sa akala nila. Kinagabihan, sinubukan ni Erica sanayin ang sarili para sa kanyang radio show. Ngunit hindi natugma ang mga salita sa tunay niyang nararamdaman. Tungkol sa New York matapos ang trahedya kinabukasan, bumalik siya sa trabaho. Bagaman nag-aalinlangan ang boss niya na baka masyado pang maaga. Para kay Eric, ito lamang ang paraan para mabigyan muli ng saysay ang buhay niya. Kaya pinayagan siya nitong bumalik on-air. Nang magsimula siyang magsalita, bigla siyang napatigil. Parang naipit sa dilim ng mga alaala. Pinili niyang magsalita ng tapat mula sa puso. Inamin na ang New York ay isa ng lugar na kinatatakutan niya, isang damdaming ngayon niya lang naranasan. Napakinggan ito ni Mercer habang nagmamaneho at pati ang buong studio ay napatigil. Kinagabihan, dinalaw niya ang puntod ni David at nanatili doon hanggang dumilim. Habang pauwi sakay ng tren, nakita ni Erica ang 2 siga na nanggugulo sa isang lalaking nakikinig ng musika at ninakaw ang kanyang iPod. Sinubukang makialam ng isang matandang lalaki, ngunit binugbog din siya at silang dalawa ay parehong itinapon palabas ng tren. Napansin ng mga siga na nanatiling nakaupo si Erica, kaya nilapitan nila siya at inasar isa sa kanila ang naglabas ng kutsilyo. Ngunit kalmado niyang hinugot ang kanyang baril at binaril silang dalawa. Parehong namatay ang mga lalaki at 4 sa 4 na putok ni Erica ang tumama. Pagbaba niya ng tren, napagtanto niyang hindi naman niya kinakailangang patayin sila.
Ngunit ikinagulat niya ang sariling pagiging kalmado. Kahit dumadaan na ang mga pulis sa kalsada, agad siyang nagtungo sa banyo ng isang bar, inalis ang hoodie at sumuka. Samantala, dumating sina Mercer at Vital sa eksena. Nakakita sila ng iPod na pinaniniwala ang ninakaw at walang anumang perang nawala. Nag-ayos si Erica at lumabas muli, ngunit tila may humihila sa kanya para bumalik sa lugar ng insidente. Sa oras na iyon, napansin ni Mercer ang pagkakapareho ng dalawang insidente at napagtanto niyang mas nagiging matapang at mapanganib ang gumagawa nito. Pumunta siya sa kalsadang pinagtitipunan ng mga reporter at doon niya nakita si Erica na paalis. Sinundan niya ito at sinabi kung saan niya ito unang nakita. Ipinakilala ni Erica ang sarili at ang trabaho niya bilang radio host, saka sinabing nais niyang ma-interview si Mercer. Umalis ang detective matapos iyon. Ilang sandali pa, kumalat sa balita ang tungkol sa isang taong nagsisilbing sariling pulis ng lungsod. Ibinigay ni Mercer kay Vitala ang iPod upang masuri at matukoy ang may-ari na posibleng makatulong para mahanap ang vigilante. Sa trabaho naman, sinabi ng boss ni Erica na ang bagong broadcast niya ay nakakuha ng malaking audience at hinimok siyang ipagpatuloy iyon. Paglabas niya mula sa hagdan, nakita niyang naghihintay sa labas si Detective Mercer. Tinangkang umiwas ni Erica, ngunit tinawag siya ni Mercer. Ipinaliwanag niyang nakita niya si Erica sa ospital pagkaraan ng insidente at napareho sila ng ex-wife niya na tagahanga ng programa nito, kaya masaya silang naka-air na ulit siya. Sinabi rin niyang sinuri niya ang kaso ni Erica at ipinangakong hahanapin niya ang salarin. Pumayag siyang magpa-interview. Umupo silang dalawa at nag-usap. Tinanong ni Erica kung ano ang hinahanap ni Mercer sa mga crime scene at kung ano ang opinyon niya sa kasong nangyari sa subway. Nang mapansin ni Mercer si Mr. Morrow, nagtiwala si Erica at nagsabing, off the record, isa itong tiwaling negosyante at gangster na pinaghihinalaang pumatay sa asawa nito para makuha ang kustudiya ng batang saksi. Wala raw magagawa si Mercer ng legal. Ngunit off the record, sinabi nitong kung ano ang nangyari na. Natapos ang pag-uusap nila nang tanungin ni Erica kung ano ang naramdaman ni Mercer noong una siyang nakabaril ng tao. Iniabot ni Mercer sa kanya ang business card nito at sinabing maaari siyang tumawag anumang oras basta lampas oras ng trabaho. Isang gabi, pauwi na si Erica nang tawagin siya ng isang lalaking nasa loob ng nakaparadang sasakyan. Paglapit niya, nakita niya ang isang walang malay na batang babae sa likod ng sasakyan. Lumapit pa siya at nalaman niyang Chloe ang pangalan ng bata. Halata na ginagamit ng lalaki ang kalagayan ng bata para pagsamantalahan siya. Kaya agad naglabas ng baril si Erica at pinilit ang lalaki na ibigay kay Chloe ang lahat ng dala nitong pera bago sila umalis. Tinangka silang sagasaan ng lalaki, ngunit binaril siya ni Erica, dahilan para mawalan ito ng kontrol sa sasakyan. Sa kaguluhan, nabundol at nadaanan ng kotse si Chloe. Tumawag si Erica sa pulisya at nanatili sa distansya habang isinakay nila si Chloe sa ambulansya. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang kanyang kapitbahay. Napansin nito ang dugo sa pisngi ni Erica. Ngunit ang tanging sinabi lamang ay alalahanin ang pagkakaiba ng tama at mali. Sa isang press conference, inihayag ni Mercer, naroroon din si Erica na nagising na ang saksi at maaari na itong tanungin. Kinaumagahan pumunta si Erica sa trabaho at sinabi ng boss niya na magbubukas sila ng phone lines para sa call-ins. Hindi sang-ayon si Erica dahil hindi raw akma sa show niya. Ngunit iginiit ng boss niya. Habang on-air, sinagot niya ang maraming tawag. Karamihan ay sumusuporta sa vigilante at ang iba pa nga ay nagpapanggap na sila ito. Umalis si Erica papuntang police station. Mabigat ang loob at tila handang umamin. Ngunit bago pa man makapasok, nagbago siya ng isip. Tumawag siya kay Mercer para mag-usap. Ngunit natanto niyang dinala pala siya patungo sa gusali ni Mr. Morrow. Sinabi niya kay Mercer na dati ay mabait si Morrow sa kanya, saka siya pumasok ng elevator kasama ang lalaki na hindi nakapansin sa kanya. Nang lumabas si Morrow at papunta na sa kotse, sinundan siya ni Erica at hinarap. Tinanong kung naiisip pa ba niya ang asawang pinatay niya. Bigla siyang inatake ni Morrow gamit ang crowbar, pero lumaban si Erica at itinapon siya mula sa rooftop. Pagbalik ni Erica sa apartment, nadatnan siya ng kanyang kapitbahay na duguan at agad siyang inalalayan papasok. Habang iniimbestigahan ni Mercer ang nangyari, naalala niya ang tunog ng elevator mula sa gabing iyon. Samantala, inalagaan ng kapitbahay si Erica. Inamin ni Erica na may napatay siya. Akala ng kapitbahay ay ginawa niya iyon dahil kailangan, kaya hindi na siya nagtanong pa at tinulungan siyang linisin ang dugo. Nagsimulang pagdudahan ni Mercer si Erica, kaya inimbitahan niya ito sa ospital kung saan kakausapin na niya si Chloe. Pagpasok pa lang ni Erica sa silid, agad siyang nakilala ng bata. Nang itanong ni Mercer ang tungkol sa insidente, sinabi ni Chloe na wala siyang nakita. Taliwas sa malinaw na reaksyon niya kay Erica. Paglabas nila, nagtanong si Mercer kung bakit siya tinawagan ni Erica kagabi at kung saan siya galing. Ngunit sagot niya ay umuwi siya at natulog. Natunto ng mga detective ang may-ari ng iPod. Ngunit sinabi ng bata na wala siyang napansing kahina-hinala. Matanda lang at isang babae ang nakita niya sa tren. Nagpa-sketch sila ng suspect
ngunit kamukha ito ng isang celebrity. At sinabi ni Mercer na karaniwan talagang ganito ang nangyayari. Pag uwi ni Erica, dumating si Mercer at ipinakita ang isang singsing. Ipinaliwanag niyang may nahuli silang babae na tinangkang isang layon at kailangan nilang makita kung makikilala ito ni Erica sa lineup. Tumanggi si Erica sa simula, ngunit pumayag din kalaunan. Sa istasyon, nakita ni Erica ang taong umatake sa kanya, ngunit itinanggi niyang kilala niya ito at umalis. Hinabol siya ni Mercer hanggang elevator at kalaunan, nagpa siya silang kumain. Doon, sinabi ni Mercer na inatake siya ni Morrow at may isa pa silang suspect, isang babae na konektado sa singsing. Tila ipinahiwatig ni Mercer na posibleng si Erica mismo ang hinahanap nila at nagbabala siyang kung kinakailangan, haharapin niya ito kahit gaano man sila naging malapit. Pagkatapos ng tensyonadong sandali, umalis si Erica, puno ng pagnanasa na maghiganti. Nag-ikot siya sa mga pawn shop upang hanapin ang babaeng nagdala ng singsing. Habang ginagawa niya ito, tumawag si Mercer sa isang kaibigan upang itrace ang cellphone ni Erica noong gabing namatay si Morrow. Nadiskubre niyang nasa gusali ni Morrow ang telepono ni Erica. Sa oras ng insidente samantala, natuntun naman ni Erica ang pawn shop at binayaran ang may-ari upang sabihin kung saan matatagpuan ng babae. Sinundan niya ito, tinawagan ng cellphone para makumpirma ang pagkakakilanlan nito at sinundan hanggang apartment upang harapin ito tungkol sa singsing. Nang tanungin ni Erica kung nasaan ang boyfriend ng babae, ang lalaking kasabwat sa pag-atake, tumanggi itong sumagot niya, nasaksihan niya ang nangyari kay Erica at ayaw niyang maranasan iyon. Umalis si Erica, bigo at walang nakuhang impormasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpadala ang babae ng mensahe, humingi ng tawad, ibinigay ang address at ipinadala ang video ng mismong pag-atake. Nanginginig si Erica at tuluyang bumagsak sa pag-iyak. Ipinadala niya kay Mercer ang video kasama ang isang pamamaalam. Pagkatanggap nito, nagmamadaling umalis si Mercer upang pigilan siya. Dumating si Erica sa lugar at nakalusot papasok. Sa isang eskinita, nakita niya ang ilang lalaki. Hawak nila ang aso niya, nag-armas siya at lumapit. Nang mapansin siya ng isang lalaki, agad niya itong binaril at napatay. Nagdulot ng takot sa iba na nagsitakbo. Nagtago siya at hinintay ang isa sa mga lalaki na tumakbo papalampas sa kanya. Saka binaril ito sa likod at agad na napatay. Pagkatapos ay hinanap niya ang huling suspect. Ngunit inatake siya ng lalaking pumatay kay David. Sinakal siya nito hanggang dumating si Mercer at sumaklolo. Nakuha ni Erica ang baril at handa siyang patayin ang lalaking iyon. Pinakalma siya ni Mercer at kinuha ang baril. Ngunit hindi inaasahan, inabot ni Mercer kay Erica ang sarili niyang baril at sinabing tigilan na niya. Subalit pinaputukan pa rin ni Erica at pinatay ang lalaki. Sumuko si Erica, ngunit tumanggi si Mercer na arestuhin siya. Sa halip, sinabi niyang barilin siya sa braso upang maipakitang nagkaroon ng palitan ng putok. Ginawa iyon ni Erica. Pagkatapos, nagpaalam si Mercer at pinayagan siyang tumakas. Ibinigay niya muli ang baril sa babae, pinalaya ang aso, tumawag ng backup at isinakay sa ambulansya.